Patuloy ang UP Fighting Maroons sa kanilang Korean Tour na kung saan ay haharapin ng mga KBL teams bilang training sa paghahanda sa darating na UAAP season. And sa kabilang banda, gayon din naman ang pakay ng KT Sonic Boom na paraan din para i-prepare ang kanilang mga players, lalo na ang mga bago katulad ni Dalp Panopio na nag-team debut game para sa Sonic Boom. Well, doon din nakita ang mga dating Batang Gilas teammates na meet muli ni Dalp sila Jerry Abadiano at Terence Fortea. And for this game ay nanalo ang UP sa score na 81-71. Although hindi naglaro ang kanilang mga key players katulad ng team captain na si Hia Hoon, so Dalp Panopio is starting para sa KT. The first quarter UP is showing their soft touches from the outside, and sa kabilang banda exposure na rin to para sa mga college players natin na pangarap din na mag-abroad pero kailangan din ng patience katulad nitong si Dalp Panopio na nagtapos muna bago bumalik sa pro, pero yun lang ay naramdaman ni Dalp ang pressure ng UP. Well, in fairness para sa UP ay maagang lumamang itong Maroons sa score na 14-3. Pero dahan-dahang humabol ang home team at naibaba ang kalamangan ng UP sa tatlo sa score na 18-15. Pagdating ng second quarter ay naging agresibo itong si Panopio. Pasok ang dalawang free throws ng dating Batang Gilas. And after niyan ay nasundan pa, challenge ang import ng UP. Pero syempre ay hindi mawawala ang showtime plays ng UP. Unang dunk for Aldous Torculas and a power drive and dunk para kay Francis Lopez. Entering the third quarter ay hindi naman nagpatalo itong mga Koreano. Bumawi sa isang poster dunk ang batang sentro ng KT. Patuloy na humabol itong Sonic Boom kaya pinasok na itong sila Sean Alter at Mark Belmonte. Last 2 minutes ng third quarter ay naibaba sa tatlo ng KT ang kalamangan. Pero sa fourth quarter ay lumayo itong UP at na-maintain ang kanilang kalamangan at natapos ang game sa score na 81-71. Well, sila lamang itong practice game pero a win is a win para sa UP Fighting Maroons. Although may konting sermon lang sa kanilang team captain, pero na-earn ng UP ang respeto that they can beat a KBL team, pero everything is about chemistry. And sa mga panalo ng UP sa Korea ay nagpapatunay lamang na still sila ay contender sa titulo sa darating na UAAP season.